At sa wakas, sa episode na ito, kasama ko ulit ang prinsesa. Pero hindi ko muna irarampa kasi bawal dito sa pupuntahan. Malapit sa puso ko itong titikman natin ngayon. Ang kape. Sir, magandang araw po. Magandang araw po. Carl sir. po. Armando. Armando. Amang na lang para ma-sure. Ayun. Amang, Oh. pakilala mo naman sa amin kung ano yung Talba Coffee. Ang Talbak Coffee po, pangunahing produkto dati namin dito sa Barangay Talbak. Siya po yung nagbibigay dati sa amin ng dagdag pangkabuhayan sa aming mga magsasaka ng kape. Ngayon po, sa demand po ngayon, kinakapos po kami ng demand ng kape dahil una-una, dala po nung kawalan ng aming mga magsasakat, naibenta po nila yung ibang kanilang lupa. Tapos po, nung bumagsak yung presyo ng kape, nag-ship po sila sa ibang halaman tulad ng mga pinya. 1990 nang binuo ang samahan ng kapihan dito sa isang barangay sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Tinawag nila itong Talbak Coffee Growers Association. Dahil sa kanila, kinikilala na ngayon ang DRT bilang coffee capital sa buong lalawigan ng Bulacan. Ito po yung pinya. Pinya. Tapos meron sila rambutan itinatanim. Ay, rambutan. Meron tayong kakao. Tsokolate. Pomelo. Dalandan. Ito yung kapihan. Yan. Hanggang doon niya sa ibabaw niyon, yung matataas na puno niya, mga prutas yan. Sa isang taon, ilan po ang harvest time? Isang harvest lang ang kape. Isang bungahan lang siya, pero yung pag-harvest niya, kung hindi nakukuha namin ng isang, yung bang pahihinugin mo ng hinog na lahat. Kasi ang bunga niya, unsod-unsod. Paisa-isa. Oo, Parang by batch ba? Batch siya. Kaya meron siyang, yung nauna na bunga, mahihinog kagad yun. Yun ang una namin pinipitas. Kaya all throughout the year, meron pa rin? Meron. Kaya lang, hanggang kuwan lang to. Ito, katulad nga nito, mag-Abril na. Wala na siyang kuwan. Madalang na yung makakita natin may bunga. Pagkayari namin ng kape, meron kaming ibang prutas na pipitasin. Pagka yun ang inintay namin, puro kape lang, paano yung buwan na daraan, wala kami. Opo. Bali, sir, ano po ba anong meron sa lupa ng Talbak? Bakit tumubo yung kape? Ang alam ko naman po kasi ang kape, wala naman po siyang pinipiling lugar. Kaya lang po, pagka, siyempre, ang gusto ng kape, yung mataas ang elevation sa dagat. Pag mataas daw po ang elevation sa dagat, lalong sumasarap yung kape. Opo. Pagka mababa naman, hindi ko alam kasi hindi pa nakakatikim ng mga ganun. Pero, ang sabi nila, mas mataas, mas masarap. At saka ang lupa namin dito, kahit ano siguro itanaim namin, kung mayaman pa yung mataba pa yung lupa niya, kahit ano tumutubo naman. Nakabulaklak na ito. Ito. Yan siya, nakabulaklak na. Yun na lang palalakihin niya ngayon. Ito. Ayan. Ito yung palalakihin niya. Ito naman, kaya sabi ko siya, may bunga, merong mamumulaklak pa lang rin kung tatagal doon sa init. Opo. Kung hindi tatagal, masisira na rin siya. So ito po yung mga bago pa lang. Ito yung ito yung bago pa lang bubuka. Ito bukan na ito. Butil na ito, magpapalaki lang siya. Kape na yan. Okay. Papalakin lang. Kaya iintay mo na another na December uli yan bago siya harvest. So lahat to, sir, mano-manong ani, mano-manong tanim. Oo, mano-manong tanim, mano-manong. Tapos sa isang bunga, dalawa lang yung beans, sir. Hindi, sa isang butil niya, dalawa beans, minsan isa lang. Pero lumulungkoy naman siya. Nakalungkoy na gano'n. Ito, Bali sa isang kape ba usually, sir? Isang tasang kape, gano'ng karaming beans? Siguro baka ang beans niya nasa mga 20 pieces ba yan? Ganun. Pwede abutin ng gano'n. 20 pieces, 10 prutas yun. Kaya lahat ng nagkakape, mga tropa kong kapitalista dyan, tipir-tipirin nyo. Kumbaga simutin nyo lang kape kasi mano-manong pitas lahat ng kape. Pero pagka nasa ko naman, may logic naman ako na hindi naman masyadong kuwanya. Pag nasa loob ka ng kape at namimitas ka, masaya. Masaya. Oo, kasi nagpapalakpakan eh. Opo. Kasi hanggang namimitas ka, marain langgam yan, kakagating kaya papalakpakan. Kaya wala. Yung mga langgam pala. Marain langgam, tinitira kasi ng mga langgam yan. Kaya pag piniraso mo. Oo, kaya masaya, papalakpak eh. Bali sir, ano ang main na kape
na-extract dito sa Talbak? Katulad po namin ngayon, may mga tanim kaming kape, may mga nakasalisi kaming mga prutas. Mayroon nagsasabi na mga coffee lover na kung ano raw yung nakatanim doon sa kape, kapaikot, kung anong prutas, lumalasa doon sa kape. Lumalasa. Parang nagko-cross pollination. So kunyari po, may matamis ka na halaman sa tabi, sa paikot, yung kape, tatamis din. Ganon po Oo, kayo? hindi. Tsaka, realidad na nung kape talaga yung matamis yung kwan niya. Lalo na pag cherries, matamis yan eh. Kaya gustong-gustong kinakain ng mga paniki o kaya yung yung musang, Sibet. Sibet coffee. So ang klase po ba natin dito, Arabica, Robusta? Ang kabilo po sa amin, Robusta. At saka yung Liberica. Robusta at Liberica. So more on brewed coffee po. Pang brewed. Ang brood. Okay. Sir, ano ba yung maingay nating makina doon? Yun po yung ginagamit naming makina na pangkubota, pang traktora. Okay. Yun po kasi ang nagpapaikot doon sa bola ng bilingan ng kape. So ito po, Katulad nito, yung 3 sako nito, ang may-ari, isa lang may-ari. Kaya nakabukod to, tuyo na po siya, ito po siya. so ito po yung mga pinatuyong cherry. Apo, ito yung panatulong cherry. Pagkatapos po nito, iakyat po doon sa itaas, sa bandeha. Ito po siya, lalagay dyan, ihuhulog po namin doon sa isang bandeha na yun. Pagkayari po sa bandeha, naka-open naman po yun. Yung kumigiling doon sa balat niya, tuloy ang ikot. Opo. Kaya, ang nababalatan siya, naiiwan yung butil sa loob, doon po lumalabas. Lumalabas Opo. doon. Okay. Ito pala Ayan. Yan naman mga dumi niya, ang labas niya, doon sa labas na. Nasi-segregate na po. Segregate na siya. Matigas pala, no? Hindi matigas pwedeng po yan. basta-basta. Hindi pwede, matigas po yan. Kaya, Tigas, oh. Kutkutin nyo ng kuko. Hindi kaya ng kuko yung ginawa niyo, sir. Makapal yung kuko. Ayan po siya. So, ito po yung nakukuha doon sa baba. Yan. Ito naman ang tumatapon sa labas. Galing doon, dito lumalabas. Ito po siya. So, ito na yung kape mismo, Opo, sir. yan ang kape. Ito na yung iro-roast. Yan roast. So, ito yung nagsiseparate. Oo. Galing, no? Hindi lumulusot pag may balat pa. Yung sobrang liliit, lumulusot din. So, pag may balat pa, sir, babalik nyo doon. Dito, babalik na lang. So, paano naman niro-roast to, sir? Ayan, pagka dadali namin doon sa... May roaster din kayo dyan. Meron din kami roaster. Ay, tignan natin yan. Okay. Roasting machine. Pansamantala kasi ito muna ginagamit namin. Medyo nagkaroon ng diferensya yun. Yung talaga ginagamit, roasted. Ayan, pagkasala namin dyan, kaya lang medyo manual siya, tinitingnan mo siya. Pagka oras na nagganito na ng kulay niya, i-release na namin siya. Kaya lang meron siya marami siyang tawag doon, yung balakbak. Kaya meron kaming nakakuha na ventilador, lumilipad siya doon. Ang linis naman niya, pagkayari namin magluto, tsaka lang namin linisin. So, sir, saan nakokontrol ang acidity ng kape? Alam ko sa roasting kasi pagka ang mas matapang ang acidity nung hindi siya masyadong luto. So, mas hilaw. Mas masilaw, mas acidity. Mas acidic. Oo. Tapos yung sir, may question ako. Kasi syempre minsan yung kape, di ba, matamis. No. Tapos may mapait. Oo. Talagang mapait. Meron naman yung medyo maasim-asim. Yo, Ano kasi, yun, sir? alam ko naman kasi pagka sobrang pait siya, dark na masyado. Dark. Yung maitim na. Ganyan. Halos mapakagaan na niyang kuwan. Yan ang talagang mapait. Okay po. Yung namang sinasabi mong medyo may acidito, parang may tama na yung kape niya. Nababad uli siya sa tubig tapos ibinilad mo. Parang na-hydrate Oo. ulit. So, sir, lumalaki siya habang naluluto? Oo, parang nag-expand siya ng bahagya. So, parang popcorn, no? Oo. Hindi naman siya kasi nung kumukuha ng malaking malaki. Ito, sir, pwede na tikman to, di ba? Pwede. Makakain mo, malalasahan mo na kagad yung kape dyan. Woo! Matamis. Tingnan mo yan, kuha na. Tapos tumikim ka nung... Hindi siya matamis na tamis asukal, pero Oo. syempre, knowing kape, eto matamis. Eto, sir, pang-brewed lang to o pwede din pang espresso to? Pwede pa espresso yan, pwede pang brood. Kasi yung sa brood, kailangan niya medyo magaspang ng konti. Yung pang espresso, Fine. fine. Tapos ito na yung grinding machine, sir. Hindi. Ano Ano po pa lang to? to? Blower pa lang to. Palamigan.
Palamigan. Sinosorting pa siya, baka kasi may mga other materials na katulad ng bato. Okay. Oo, tinatanggal namin yan. Mababaw lang. Mababaw lang yan, yan lang naman. So, pag na-sort na po, tsaka lalagay dito. bubuhos. Ito, dadalhin natin doon sa grinding machine. So, yan na yung na-roast, sir. Opo, ito yung na-roast. Napalamig. O, napalamig na. Lagay natin din eh. So, ito na yung end product natin. Yan. Ngayon. Pagka yung umu-order nandyan, gusto nila mas coarse pa dyan, pwede natin i-adjust. Mas coarse pa. Simula, cherry, nagiging ganito na siya. Dito lang sa Bulacan. Tapos ito, sir, ibabalot na to. O, ipapak na natin yan. Okay. So ito na, sir, yung Liberica and Robusta. Ay, di, kung lang atin. Purong robusta lang muna yan. Purong Robusta. Para po sa kalaman ng mga manonood, ito pong nasa picture nito. Pagka po kasi meron kaming mga order na beans lang, gusto nila sorted. Ito po tinatanggal namin yung tinatawag nila black beans. Maitim na yun. Yung talagang hindi pa luto siya, maitim na. Kumbaga sa kanya parang patay na yung buto niya. Black beans kaya akong tawagin. Ito naman black beans yan, nakukuha yan pagka yung bagong harvest ka, kukulubin mo ang matagal sa sako. Nag-iinit kasi yun eh. Nag-iinit. Kaya na umiitim. Ito naman yung mga sa bilaran, yung nahahalong mga bato, kung ano-anong klaseng buto, yan, tinatanggal namin doon sa mga papa-order. Ito, yung wheater nito, yung sinasabi nila, yung bang mura siyang napitas. Kaya medyo kulubot yung kwan niya. Ito naman, yung sinasabi mo kanina na maasim. Maasim. Oo. Yan, na para bang madalas siyang nabababad sa tubig. Matutuyo, mabababad, matutuyo. Kasi itong mga insect damage, yung sa loob Nakain. nasusundot siya ng mga insekto sa loob. Kaya nagkakaroon siya ng tama rito. Ito naman, yung sa katulad niya, sa pagliling. Masisira. Kasi may mga butil na hindi kasi pare-parehas ang size niya, malalaki. Ito, yung nadadamage siya dahil doon sa iisa size nung gumigiling sa kwan, sa butil. Ito, yung fungal infection, yung mga kinain din ng ibang klaseng insekto na nakadikit mismo doon sa bunga niya. Ito, yung cherry food hull. Ito, yung natatalupan yung kwan niya, yung pinaka... Buto. Buto. Ito, yung immature na sinasabi ko. Yung sobrang laki niya, pagka kwan nadadamage sa giningan. Immature, ito yung madalas dahilan ng paghihiwalayan, sir. Yung meron kasing kasi yung lahat nung lalo na sa red pig, pagka kasi nagpe-fermentation kami, binababad muna na namin sa tubig yun. Lahat ng dumulutang, may buti siya, isa lang. Sa halip na dalawa, isa lang, kaya lumulutang. Ito yung sinasabi ko, yung sobrang laki, pagdaan sa giningan, nabibiyak siya. So ito lahat, sir, tinatanggal kapag... Tinatanggal yan. Pero ito naman, mga ganito, pumupwede pa. Ito lang hindi, may mga lasa. May sakit, may Okay. Kaya ang aming kape, hindi naman sinasabi naming organic, pero organic grow. Ano, bakla? Nandito. Dyan lang yung kapihan. Bakla coffee shop, hindi kapihan. Asan ang kape? Ayan, nakikita niyo yan, Bundok to, girl! Walang coffee shop sa bundok!